Ngayon, ang atensyon ng buong mundo ay hindi lang basta nakatuon sa presyo ni Bitcoin o Ethereum, kundi sa isang mas malalim na aspeto ng crypto market. Marami po ang nagtatanong, kailangan ba natin ng bagong batas? Kailangan ba natin ng basbas ng gobyerno para tuluyang lumipad itong sa XRP? Ayon po sa isang tanyag na crypto researcher na si Smoke, ang sagot ay isang isa pong matunog na hindi. Sabi po sa ating title dito ay Researcher Reveals Why XRP and Crypto Market Will Keep Rising. Sa pinakabago pong pahayag ni Smoke na naging usap-usapan po sa X, sinabi niya na si XRP ay hindi po nangangailangan ng tinatawag na Clarity Act para patunayan ang halaga nito. Ayan, ito po yung kanyang aktual na sinabi dito. Retail says XRP does not need the Clarity Act. In truth, XRP does not need an oil crisis to prove its utility. That's exactly why the crypto market is rising. Yan. Habang ang lahat po ay nakatingin sa Washington at sa mga regulasyon, mayroong mga puwersang gumagalaw sa background na mas malakas pa sa anumang pirma ng Pangulo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit sa XRP at ang buong crypto market ay nakatakdang tumaas. May batas man o wala, at paano po ang kasalukuyang krisis sa langis ay nagiging isang hindi sinasadyang stress test para sa ating paboritong digital asset. Yan, simulan po natin ang tungkol sa debate dito sa Clarity Act. Yan, sabi rito, the Clarity Act has occupied significant space in crypto conversations this year. The legislation aims to establish a federal framework that classifies digital assets and defines oversought boundaries between the SEC and CFTC. Supporters argue it gives institutions the green light they need. One community member argued that institutions need the Clarity Act to increase confidence in the ecosystem, adding that it signals to the institutions that the crypto is safe, used, and here to stay. Ayan. Ang Clarity Act daw ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang paksa dito sa crypto space ngayong taon. Ang layunin ng batas na ito ay simple sa pandinig. Gumawa ng isang federal framework na mag-uuri sa mga digital assets at maglalagay po ng malinaw na hangganan sa pagitan ng SEC at saka CFTC. Maraming supporters po ang naniniwala na ito na ang green light na hinihintay po ng mga dambuhalang institution para pumasok ng tuluyan sa market. Kaya ang kanilang argument ay kapag may batas, may kumpiyansa. Kapag may kumpiyansa, papasok ang trilyong-trilyong dolyar. Ngayon sa aking opinyon ay nauunawaan ko kung saan po nanggagaling ang mga naniniwala sa Clarity Act. Sa mundo po ng traditional na finance, ang mga bangko ay parang mga sundalo. Kailangan nila ng clear orders bago po sila kumilos. Gusto nila ng katiyakan na ang crypto po ay safe, used, and here to stay. Para sa kanila, ang Clarity Act ay parang isang insurance policy. Ngunit, narito po ang aking punto. Bakit tayo maghihintay sa isang bagay na mayroon na tayo? Kung babalikan po natin ang mga pahayag ni Ripple CEO Brad Garlinghouse, paulit-ulit po niyang sinasabi na sa XRP ay mayroon ng regulatory clarity. Nakuha natin ito sa mahabang laban sa korte, laban po sa SEC. Malinaw po ang hatol na sa XRP ay hindi isang security kapag ibinenta sa publiko. Kaya para sa akin, ang paghihintay po sa Clarity Act ay parang paghihintay sa sikat ng araw gayong tanghaling tapat na. Ang status po ni XRP ay settled na. Ang mga institution na hanggang ngayon ay nag-aalinlangan pa rin ay maaaring naghahanap lang ng dahilan para hindi pa kumilos.
Pero ang katotohanan ay nasa harap na natin. Si XRP po ay legal, ito ay gumagana, at ito ay kinikilala na ng batas sa paraang hindi na mababawi. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto, bakit ka pa hihingi ng permiso na gamitin ang isang teknolohiya kung ang korte na mismo ang nagsasabi na wala kang nilalabag na batas? Kaya masasabi ko po rito ay simple lamang. Ang Clarity Act ay pampalakas loob na lang, pero hindi po ito ang makina na nagpapatakbo kay XRP. Ang makina ay ang utility, at ang utility na ito ay hindi po nakadepende sa kung anong sasabihin ng mga politiko sa Washington. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang utility laban sa legislation. Sabi dito, Smoke's argument goes further. Regulatory clarity is one thing. Utility is another. XRP was built to move value across borders quickly and at low cost. That function does not depend on Washington. It exists regardless of what any act of Congress does or does not say. Ayan, dito na po pumasok ang matapang na argumento ni Smoke dito. Sabi niya ang regulatory clarity ay isang bagay, pero ang utility ay iba pang usapan. Yan, iba po itong usapan. Si XRP ay hindi po binuo para maghintay ng approval mula sa gobyerno. Binuo si XRP para sa isang layunin. At yan po ay ang ilipat ang halaga o value sa buong mundo sa loob lang ng 3 hanggang 5 segundo sa napakababang halaga. Ang function na ito ay gumagana na ngayon, ginagamit na ngayon, at napatunayan na po ngayon. Sa aking opinion ay madalas po nating makalimutan na ang teknolohiya ay hindi po naghihintay ng bureaucracia. Noong naimbento po ang internet, wala pang mga batas kung paano ito i-regulate. Pero ginamit ito ng mga tao dahil ito po ay useful. Ganun din sa XRP. Ang utility nito sa cross-border settlement ay isang mathematical fact. Kung ikaw ay isang payment provider sa kabilang panig ng mundo at gusto mong magpadala ng pera ng mabilis at mura, hindi mo na itatanong kung ano ang opinyon ng isang senador sa Amerika tungkol sa Clarity Act. Ang tatanungin mo ay, gumagana ba ito? Makakatipid ba ako? Kaya sa aking pananaw ay ang utility creates its own law. Yan. Mismong ang utility ang siyang gagawa ng kanyang sariling batas. Sa oras na mas marami nang gumagamit kay XRP para sa aktual na negosyo, ang mga batas ay susunod na lang para i-adapt ang sarili nila sa realidad. Ang XRP Ledger ay nagpuproseso ng mga transaction araw-araw. Ang mga partnerships ng Ripple sa mga malalaking financial institutions ay patuloy po na lumalawak. Ibig sabihin, ang ekonomiya po ni XRP ay buhay na at operational. Ang Clarity Act ay magsisilbi na lamang na palamuti o reinforcement. Pero ang demand para kay XRP ay manggagaling sa pangangailangan ng mundo para sa isang mas mabilis na financial system. Hindi mula sa isang pirasong papel sa Kongreso. Kaya kapag naririnig po ninyo ang balita na na-delay ang batas o may politikong kumukontra, huwag po kayong magpanik. Ang utility po ng XRP ay decentralized. Hindi ito yung kayang patayin ng isang stroke ng panulat dahil ang problema na nilulutas po nito kung saan ay ang mabagal at mahal na pagpapadala ng pera ay isang global problem na nangangailangan po ng solusyon ngayon at hindi po bukas. Pag-usapan naman po natin ang koneksyon sa global crisis, yan, global oil crisis ngayon. Yan, ngayon ay ang mundo ay naharap po sa isang matinding krisis sa langis. Sabi dito, war in the Middle East effectively shut down the Strait of Hormuz.
triggering the largest oil supply disruption in recorded history. Some in the XRP community see a deeper signal in that disruption. If traditional rails face stress, the need for an alternative grows. Ayan. Dahil daw po sa kaguluhan sa Middle East, ang Strait of Hormuz ay pansamantalang nagsara na nagresulta sa pinakamalaking oil supply disruption sa kasaysayan. Ngayon ay ano naman ang kinalaman nito kay XRP? Marami po sa community ang nakakakita ng isang malalim na signal dito. Kapag ang traditional na sistema mula po sa transportation hanggang sa finance ay nakakaranas po ng matinding stress, lalong lumalabas ang pangangailangan para sa isang alternatibo. Ngayon sa aking opinyon ay may mga nagsasabi na sinasadya po ang krisis sa langis para pilitin ang mundo na lumipat sa isang bagong monetary system. Bagamat ayaw nating pumasok sa mga conspiracy theories, hindi natin maikakaila ang economic reality. Kapag ang presyo ng langis ay tumataas ang inflation. Kapag tumaas po ang inflation, ang halaga ng fiat currency ay bumababa. Sa ganitong sitwasyon, ang mga institution ay naghahanap ng hard assets at efficient systems para maprotektahan ang kanilang yaman. Dito nagiging bintahe ang design ng XRP. Sa XRP ay binuo para sa eksaktong ganitong uri ng senaryo. Ang cross-border settlement na nagiging napakamahal at hindi reliable kapag ang global trade ay may disruption. Kapag ang traditional na rails ng pera gaya po ng SWIFT ay nakaranas ng friction dahil po sa geopolitical issues, ang isang faster at saka cheaper alternative gaya po ng XRP ay nagiging hindi lang option kundi isang necessity. Ang krisis po sa langis ay nagsisilbing catalyst. Ipinapakita nito sa mundo na ang lumang sistema ay marupok. Kaya masasabi ko po ay hindi kailangan ni XRP ang krisis sa langis para patunayan ang sarili nito. Gaya nga ng sabi ni Smoke, gaya po ng sabi ni Smoke. Pero ang krisis na ito ang nagbubukas ng mga mata ng mga taong dati ay bulag sa utility ng digital assets. Ipinapakita po nito na sa gitna ng kaguluhan, ang matematika at code ay mas maaasahan kaysa sa mga supply lines na pwede pong putulin anumang oras. Sa XRP ay ang digital oil ng bagong financial system. Ito po ang nagpapadulas sa daloy ng halaga sa buong mundo kahit na ang tunay na langis ay nahihirapang dumaloy. Ngayon ay bakit tuloy pa rin ang pag-angat ng market? Sabi dito, Smoke's observation points to something the data reflects. The crypto market is not waiting for legislative resolution. It does not require an energy crisis to manufacture demand. Yan, ayon daw po sa obserbasyon ni Smoke, ay tumutukoy po ito sa isang bagay na sinusuportahan ng data. At yan ay ang crypto market ay hindi po naghihintay sa anumang legislative resolution. Hindi po nito kailangan ng isang energy crisis para magkaroon ng demand. Ang demand ay nandyan na dahil sa kakulangan ng efficiency sa lumang sistema. Sa aking opinyon ay maraming tao ang nakatitig sa price action. Pero ang dapat po nating tinitignan ay ang network activity. Ang XRP Ledger ay patuloy na nagproproseso ng libo-libong transaction. Ang ecosystem ay lumalaki. Ang pagpasok ng mga bagong teknolohiya gaya po ng sidechains at smart contract sa XRPL ay nagbibigay ng mas maraming dahilan para tumaas ang value nito. Ang crypto market ay nag-evolve na mula sa pagiging speculative bubble patungo sa pagiging utility infrastructure. Ngayon ay bakit ako naniniwala na magpapatuloy ang pag-akyat? Yan po ay dahil ang friction sa mundo ay hindi po nawawala.
Hangga't may mga tao at kumpanya na gustong magpadala ng pera nang hindi po naghihintay ng 3 araw, hangga't may mga bansa na gustong umiwas sa mataas na fees ng traditional na bangko, ang demand para kay XRP ay mananatili at lalong lalakas. Ang market ay gumagalaw batay po sa adoption curve. At ngayon pong taong 2026, nasa yugto na tayo kung saan ang utility ay hindi na lang isang pangako. Ito po ay isang realidad na nararanasan na ng maraming financial institutions. Sa aking pananaw ay huwag po tayong tumingin sa kung ano ang kulang gaya ng Clarity Act. Kundi tumingin po tayo sa kung ano ang mayroon na tayo. Yan po ang operational utility. Ang market ay forward-looking. Alam na nito na ang utility ang mananalo sa huli. Ang mga malalaking whales at institutions ay hindi po bumibili dahil sa isang batas na baka ipasa pa lang. Bumibili po sila dahil nakikita nila ang system na gumagana sa harap ng kanilang mga mata. Sa gitna ng lahat ng ingay na ito, ang debate po sa batas, ang krisis sa langis, at ang mga opinyon ng mga researchers, ano nga ba ang dapat nating gawin bilang mga holders? Ang mensahe po ni Smoke dito ay malinaw. Yan po ay magtiwala sa teknolohiya at sa utility na napatunayan na. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng isang investor ay ang maging dependent sa balita mula sa gobyerno. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa pag-unawa ng fundamental value. Ang fundamental value ng XRP ay ang kakayahan po nitong maging bridge currency ng mundo. Hindi po iyon mababago ng anumang delay sa Clarity Act. Sa katunayan, ang bawat araw na lumilipas na walang bagong batas pero patuloy po ang paggamit kay XRP ay lalong nagpapatatag sa posisyon nito. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto, kung sa XRP ay nakarating sa kinalalagyan nito ngayon sa kabila ng lahat ng demanda, lahat ng FUD o Fear, Uncertainty, and Doubt, at lahat ng kakulangan sa batas, gaano pa kaya kalayo ang mararating nito ngayong settle na ang legal status nito. Kaya ang aking opinyon ay ang rising tide ay narito na. Hindi na po ito mapipigilan ng anumang dam o harang na itatayo ng mga regulators. Ang crypto market ay parang tubig. Hahanap at hahanap ito ng paraan para dumaloy sa mga lugar kung saan ito kailangan. At sa ngayon, ang buong mundo ay uhaw sa efficiency na hatid ni XRP. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong diskarte dahil lang sa isang tweet o post sa isang balita tungkol sa langis. Kaya tingnan ang mas malawak na litrato. Ang utility ay active, ang utility ay operational, at ang utility ang magdadala sa atin sa presyong inaasam nating lahat. Ang bawat transaction po sa XRPL ay isang patunay na ang sistema ay buhay at hindi ito nangangailangan ng basbas ng kahit sinong politiko para maging matagumpay. Sa kabuuan, tandaan po natin na ang mga sinabi dito na Smoke na si XRP ay hindi nangangailangan ng Clarity Act o ng isang oil crisis para patunayan ang kanyang halaga. Ang halaga na ito ay nakaukit na sa kanyang code at sa mga problemang patuloy po nitong nilulutas sa loob ng global financial system. Ang taong ito, 2026, ay isang taon ng pagsubok pero ito rin ay isang taon ng kumpirmasyon. Sa aspeto ng ating roadmap, ang utility ay ang ating North Star. Habang ang mundo ay nagkakagulo sa mga usapin ng supply lines at regulation, si XRP ay tahimik na nagtatrabaho sa background, naglilipat ng halaga at nagbubuo ng isang bagong sistema na mas mabilis, mas mura at mas patas para sa lahat. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, manatiling edukado at higit po sa lahat ay manatiling nakatutok sa utility.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.